Huwag po natin pabayaan na i-dribble nila ng i-dribble ang para panagutin ang mga matataas na dapat managot. Napansin po ninyo ang mga may kaso, DPWH, contractor, yung mga naghahayag ng katotohanan, kinakasuhan nila. May kaso si Congressman Barsaga, kinasuhan na rin nila si Major General Popis, but that is not going to deter us inciting sedition. Hello? Maliwanag na pinaliwanag namin sa kanila, hindi kami mag-iimbita to incite everybody to overthrow the government by force. Hindi po. Nasa linya po kami ng saligang batas, diyan po kami lalaban, diyan kami hihingi ng katotohanan, ng katarungan. Yung pong pag-dribble nila na napansin ba ninyo, meron sa Senado, meron sa DPWH, meron sa ICI. Magkakaroon pa rin po sa Ombudsman pagdating ng mga recommendation ng mga investigations na yan. Pagdating sa Ombudsman, may investigation pa rin po ulit. Aba, naitago na, naitakas na yung mga gusto nating mabawi. Hindi po ba? Kaya tapos, ang isang epekto ng dribble na yun is everybody will just mawawala na lang po tayo ng gana na sundan itong kwentong ito hanggang sa makalimutan na. At yung mga talagang dapat managot, mananatiling nasa pwesto. Hindi po tayo pwedeng tumahimik, hindi po tayo pwedeng walang gawin. Sapagkat, sabi nga po, yung mga masasamang tao na yan, yung mga nasa gobyerno natin na mga magnanakaw, hindi po yan magwawagi dahil sa kanilang kabuktutan. Magwawagi po sila dahil tayong mamamayan ay walang gagawin, tayo mananahimik at hayaan na lamang natin sila. Kaya kung sasabihin po natin, lumaban tayo, hindi po namin sinasabing lumaban tayo para gibain natin ang pamahalaan ito. Bahala sila sa kanila. Ang sa atin, gibain natin, labanan natin ang katotohanan, ipagtanggol natin ang ating mga mamamayan. Yes, good morning again. When it comes sa pagsalubong ko pa lang kanina, yung regarding sa Muslim, unang comes to mind is discrimination. Nagugulat ako, bakit mayroong Senate, mayroong Congress, bakit may ICI? At saka nangyari ngayon, may talagang governor papalitan that was elected. Papalitan kasi ang itatalaga mo ay according to sa gusto mo, na it results breaking the peace sa OPA Pro by General Galvez, utang na loob. Huwag niyo po sirain ang comprehensive agreement ng BAR. O anong napirmahan? After 50 years, naghirap kami sa lansangan, Senate, Congress. Ni Jola, yan na kami natutulog. Pero akala namin, it was already solved. Pero bakit iniiba? Katulad nung napag-usapan na election, October 30 dapat. Ngayon naman, sasabihin niya sa March 31, 2026. Pero it is unsure pa. Kasi gagawa na naman sila. So it is a complete discrimination. Kung noon yung massacre, ilang pamilya ang namatay, nasaktan, itong paglilin lang sa napagkasunduan, na pirmahan, ay it kills the Bangsamoro rights. So, sana po, huwag po gawing politika. Pinaghirapan po yan. We all know that Mindanao is not part of the Philippines. Yet, we agree now with the agreement at sisirain pa. So yun po, ang masakit sa amin yung discrimination.
Ngayon, kung hindi ka kakampi, hindi ka bibigyan ng AIX, why not solve the livelihood among women's? Kailangan po natin ang kabuhayan, pagkain sa lamesa, yung pag-aaral ng mga anak natin, yung safetyness, yung mga bahan na yan na nakikinabang ng mga crocodiles. Bakit walang napaparusahan? Pero nagnakaw na walang makain sa tindahan, agad-agad napaparusahan. Where is the peace? Where is the rights? Ang ating karapatan pang tao. Si Tatay Digong nakakahiya. We surrender it. Sa ibang bansa, Tatay, mahal ka namin. Kahit hindi karapat-dapat sa iyo. Sana, wag na mangyari kay General Bato, Senator Bato. Pag nangyari yan, sana magkaisa tayo, punta tayo lahat sa airport. Sumakay lahat tayo. Okay? Nakakahiya eh. Yung nangyari sa Senate, sa Congress, nag-aaway sila. Yan bang binabayaran natin on the air? Sana kumakain ng tao yan, milyones yan. Si Robin Padilla, anong ginagawa mo, Tolfo? Bakit mo pinag-initan? So, huwag kayong magbangayan dyan, nakakahiya. Ayusin na lang ang Pilipinas. Everybody, lahat po ng Pilipino na gustong manatiling lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan. Kasi tingnan nyo po, ako nag-gimmick ako tatay ako Imagine mo makita mo yung anak mo lumulutang sa baha. Masakit. So, kasama ba sa panawagan for accountability would be the resignation of the president? Kasi parang yun yung nagiging common theme during the rallies. And are you calling on natural succession under our constitution? Napalitan na yung presidency kung wala namang nangyayari. Yun ang magiging panawagan ng ating mga mamamayan. Panawagan na po ng Pilipino, sambayan ng Pilipino yun. Kasi ganito po sa ibang bansa, pag na-involve ka sa corruption, on the same day, magre-resign ka Kung hapon yan, maghaharakiri pa dito sa atin, pakapala ng mukha, pinagtatakpan pa ng mga kasamahan nila. Sir, what can you also say, being a former military? Parang may guidelines daw ang military ngayon when it comes to attending the rallies darating, no? And the month, and then tatlong days na successive na mga rallies. There are guidelines daw, no, na parang hindi, well, ang intindi ko, hindi totally free dahil because of yung mandate and then pupuli ng mga sundalo. Do you agree na dapat may guidelines kung sumali? Kung may guidelines po na in-issue yung higher headquarters, sundin po nila yun dahil yun ang utos ng higher headquarters bilang isang sundalo. Pero bilang isang mamamayan, ito po yung matagal ko nang gustong ipaliwanag Masyadong na-abuso itong political, non-partisan statement. Kahit na yung ating mga rules, yung ating mga batas na sinasabi, hindi pwede. Mas na-abuso ito dahil katulad ng nakaraang eleksyon, yung non-partisan, apolitical. Pagka nasa poder, pagka nasa partido, okay lang yung gobyerno, yung kawani, magkampanya, pero pagkakalaban ng incumbent, hindi pwede. See? So, yung apolitical, I do not believe, ako personally, I do not believe na dapat gamitin because every one of us is a part of a political unit. So you cannot be apolitical because you are in yourself a political unit. Yung partisan po siguro, yes. Hindi pwedeng partisan politics. Pero bilang isang Pilipino, kung ikaw ay nag-exercise lamang ng iyong karapatan bilang mamamayan, hindi po pwedeng sigilin yun dahil you will already contravene the Constitution. And this is something I think needs to be clarified also doon sa mga nag-a-advise
against participation. Because if you are a soldier, if you are a policeman, you are no less than a Filipino just because you wear the uniform. Kamali ng pigilan. Hindi ko po sinasabi. Sinasabi ko po sundin nila dahil yun ay utos ng higher headquarters. Pinapaliwanag ko lang po para di siguro malaman nila na yung mga naka-uniforme niya does not make them less of a Filipino just because they wore the uniform. They still have their rights. And you cannot curtail that. Yung mga ganyan. Minsan merong kampanya meron kaming pinapaliwanag. Hindi pa ako nagsasalita, pinagbabawalan na ako. Huwag mong banggitin yung pangalan ng mga kandidato. Kailangan kong ipaliwanag yung papaliwanag ko, pero ako babanggitin kandidato. Pinagbabawalan ako, hindi pa ako nagsasalita. That is prior restraint. You cannot do that. You cannot violate constitutional rights. That's precisely one of the things that we are fighting for. Morning po, Sherry po from Atlanta. Hindi na po ng statement tungkol po sa pag-alis or pag-alis ng pension ni Sir Popis po and yung case po ng sedition at sinipag-usap. Thank you, sir. Ano po ninyo, meron akong post dyan yung pong pension ng mga retirado, ano po yan it is similar to a property. It's similar to a property because you can put that on the table subject to negotiation. Ano po. And such being the case, dahil it is property, yung ating provision sa Constitution na you cannot deprive anyone of life, liberty, or property without due process of law. Hindi po pwedeng unilateral, hindi po pwedeng arbitrary, hindi pwedeng capricious. Dadaan po yun sa proseso. Pero meron pong batas na nagsasabi na pwede itong i-withhold. Pero after due process. Na ituloy yung eleksyon, kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nang dahil sa katiwalian ay hindi na ituloy, na ipagpatuloy yung eleksyon na dapat sana ay mangyari na upang makuha ng mamamayan ng Bangsamoro kung sino ang karapat-dapat na mamuno na hindi korupsyon, ayaw sa korupsyon. Kung kaya yan ang malaking katiwalian na tumama sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na umabot ngayon sa away-away mula sa taas hanggang sa ibaba. So yan po ang problema sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kami po ng mga kababayan nyo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, galing po kami Mindanao, ay nakikiisa sa gaganaping mapayapang pagtitipon po. Alam nyo, sobra na po talaga ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Hindi na po ito lingid sa kaalaman ng lahat. Kaya kasama nyo kami sa panawagan na mahinto at mapanagot ang lahat po ng may kagagawan ng mga ito. Mula baba hanggang sa taas. Maraming salamat po.